Kagaya po ng paulit-ulit kong sinasabi, ako po ay hindi manghuhula. Hindi rin po ako prophet. Kung ano man po ang nalalaman ko, ito po ay daladala ko na magmula nang ipinanganak ako. Ipinanganak po akong nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Nakakausap ko sila, naririnig ko sila, naiintindihan ko po sila. Napakahirap po ng kalagayan ng isang katulad ko. Lalo na noon. Hindi ako nagsasalita. Kahit alam ko kung ano ang nangyayari. Kahit nakikita ko yung nasa likod ng kausap ko. Hindi po ako nagsasalita. Ngayon, nagkaroon po ako ng lakas ng loob na mag-umpisa ng magkwento tungkol sa mga bagay na nalalaman ko dahil napapanahon na. Dahil bukas na ang ikaisipan at the veil is lifted, ika nga. Ang kurtina ay nahawi na. Marami rin pong katulad ko, alam ko, na hindi lamang nagsasalita dahil sa takot na pagtawanan o sabihing sira ang ulo. Ngayon po, sa social media, ang advantage lang po, marami nang nakakaunawa dahil nga po nag-evolve na po ang mga tao. Nauunawaan na ng karamihan. Kakaunti na lamang po ang hindi nakakaintindi. Ang mga hindi po nakakaintindi, nagtatawa. Na nakakaawa lang po dahil ibig sabihin hindi nila nauunawaan. Yung katulad ko po, napakahirap noon. Ang dami kong pinagdaanan. Ang hirap pong hindi nagsasalita ng mga bagay na nakikita mo, na hindi nakikita ng iba. Akala ko po nung bata ako, yung nakikita ko, nakikita rin ng iba. Mabuti na lang ginabayan po ako ng aking lolo kasi nasa lahi po namin yun at ang lolo ko po ay ganun din. Alam niyo po yung mga katulad ko, sobra ang emotional strain. Sobra po dahil marami po akong na-i-encounter na misunderstanding, skepticism. Alam niyo po ba yon? Ina-isolate ko po ang sarili ko, kaya bihira po akong lumabas. Tsaka yung coping with the grief, alam niyo yung kapag alam kong may mamamatay, nakaharap ko o itinatanong sa akin kung ano ang mangyayari dun sa may sakit. Na hirap po ako dahil alam kong malapit na o alam ko kung kailan mamamatay. Isa pa pong napakahirap ay yung balancing ng spirituality at saka yung reality. Yung mga gustong magpabukas ng third eye o gustong maging katulad ko, kung akala ninyo ang sarap ng buhay, hindi po. Kasi yung katulad ko, bilang tao lang, ang dami ko pong naririnig, kinakausap ako, sinasabi sa akin kung ano ang tama o mali, sinasabi sa akin magdasal, magpakabuti. Tao lang po ako. May panahon na napakatigas ng ulo ko. Hindi ko naman po sinusunod lahat. Hanggang sa naisipan ko, nitong mga nakaraang 30 taon, na napakalaki pala ng misyon ko, na ang dami kong maitutulong. Hindi nga lamang po ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Hindi lahat ng nakikita ko ay ako lang nakakakita. May mga instances po na may kasama ako na nakikita rin yung nakikita ko. Katulad po nung nasa Quezon Province ako, nagsushooting po ako kasama si Gloria Diaz. Yung aking pong alalay na si Ami. Si Ami po, katabi ko matulog. Ngayon, ang tinutulugan namin ay kubo lamang, tapos yung batalan is facing the sea, dagat po yung kaharap. Pag nagpunta po ako dun sa batalan para uminom, kumuha ng tubig, o magbanyo, matatanaw ko yung dagat. One time po, nakita ko dun sa dagat yung napakaraming, hirap po ipaliwanag. Parang ilaw na, parang Christmas tree na palaki ng palaki, pero nagsasayaw sila.
nagsasalitan sila pataas na parang kasintaas siguro ng mga 20th floor building. Ganun po kalaki, palaki siya ng palaki. Tuwang-tuwa po ako panoorin kasi ang ganda-ganda, para pong nagsushow sila for me. Nasa dagat po sila. Wala naman pong kuryente dun sa tapat na yon. Amazing. I see a lot of amazing things. Ngayon, nga po pala, nung sumunod na gabi, inabangan ko po yon. Ginising ko yung aking alalay. Sabi ko, Ami, halika, may papakita ako sa'yo. To make a long story short, nakita rin po niya yon. Taga-ginubatan po yon si Ami. Alam po ng mga taga-ginubatan kung sino siya. Napunta na nga po yun ng Amerika, nakapag-asawa na po doon. Pero nakita niya yung nakita ko. 2 beses po niyang nakita. Ipinakita rin sa kanya. Yun naman pong isa ay yung, hindi pa masyadong matagal, bago po ako nag-asawa kay Meng Fei, nagkasakit po ako. Nagkaroon po ako ng napakataas na fever. Ang taas-taas po ng lagnat ko. Ngayon na nagbabantay po sa akin ay isa rin pang parang kapamilya ko na, si Jennifer Uraa. Taga-ginubatan din po yun, may asawa na rin po ngayon. Salita ako ng salita. Ikinukwento ko sa kanya na aalis kami. Ibang klase naman po ito. Sabi ko, ito kako. Baba ang tawag ko dun kay Jennifer Uraa. Baba, itong itsura na magiging bahay natin, facing the lake, may 3 palapag. Basta lahat ng detalye ng matitirahan namin, ikinuwento ko sa kanya nang hindi ko alam. Fast forward po, then nagpakasal na ako, nag-asawa na po ako, isinama ko si Jennifer Uraa, yung akin pong parang kapamilya na, para ko na pong kapatid, younger of course, much younger. Sinama ko po sa Taipei. Tapos sabi niya sa akin, baby po, hindi yung usong ngayon, baby. Alam mo ba na ito yung bahay na kinukwento mo noong may lagnat ka? Nakikita mo kung saan tayo titira, yung lahat ng detalye, pati yung lake na katapat. Yun po. Yan ang mga makakapagpatunay dun sa 2 klase ng nakikita ko na nalaman nilang totoo. Yan po. Napakarami pong instances. At marami pong magpapatunay. Marami po. Kahit po yung mga estudyante ko. Kasi nagtuturo nga po ako ng remote viewing at saka astral traveling. Naghahanap po kasi ako ng mga estudyante na maaari kong turuan na makapag-akay ng kabutihan sa kapwa, makatulong ng spirituality, makapag-correct ng mga bata na wala nang galang sa matatanda. Yung bang tawag ko sa kanila star seeds. These are people or students with very big hearts who think of pure thoughts only. Malalaki ang puso at saka malinis ang kaisipan. Pero normal na tao po. Yan po ang mga nagiging estudyante ko. Gusto ko rin nga pong palang sabihin sa inyo na ipagdasal po ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay na namatay na. Hindi yung kung nung namatay lang saka ninyo pinagdasal. Kung maaari ninyo silang ipagdasal araw-araw, ipagdasal po ninyo. Kasi ang laking tulong nun sa kanila. Huwag po kayong manghihingi ng kung ano-ano dun sa mga yumaon yung mahal sa buhay. Huwag po. Ipagdasal po ninyo para matulungan din nila kayo. Marami pong kwento tungkol sa purgatorio na kung gusto ninyong itanong sa akin ay maaari ko rin pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Alam nyo, ang sitwasyon ko ay hindi biro. May mga alam akong bagay na in conflict sa ibang kaalaman o ibang relihiyon. Paano kong maipapaliwanag? Paano ko silang mapapaniwala? Ako po, ang lahat ng lalalaman ko ay sinasabi sa akin, naririnig ko, o may kumakausap sa aking dalisay na espiritu.
Hindi po ako anghel, hindi po ako santo. Pero lahat ng paraan na magagawa ko para makaiwas sa kasalanan, para makatulong ay ginagawa ko. May part 2 po ito.